Kumusta? Tara, may ikukwento ako sa inyo. Isang istorya tungkol sa isang napakalaking pagbabago at, well, isang misyon na hindi mo aakalain. Simulan natin sa isang tanong. Naranasan mo na bang makakita ng isang tao na parang kailangang-kailangan ng tulong? Kasi yung kwento natin ngayon tungkol mismo dyan, sa pagtulong at pagtanggap ng tulong sa isang paraan na, wow, sobrang galing. Okay, sa ito na. Nagsimula ang kwento sa dalampasigan. Kakaligtas lang ni Jesus at ng mga disipulo niya mula sa isang super lakas na bagyo. Akala mo yun na yung pinaka nakakatakot, no? Pero may sasalubong sa kanila na mas matindi pa. Bigla na lang, galing sa mga lumang libingan, may dalawang lalaking sumugod sa kanila. At grabe, yung itsura at kalagayan nila, sobrang sama talaga. Para magka-idea kayo, para na silang mga mababangis na hayop. Yung mga kadenang nakatali sa kanila, pinuputo lang nila. Punit-punit yung balat, duguan, tapos yung mga mata nila, matalim tumingin. Sila yung kinatatakutan ng buong lugar, walang gustong lumapit. Pero si Jesus, hindi man lang natakot. Imagine, lahat nagtatakbuhan palayo, pero siya, kalmado lang. Tumayo siya, tinaas niya ang kamay niya, at bigla, yung dalawang lalaking nagwawala, parang nawalan ng lakas sa harap niya. Malinaw na hindi siya nandoon para makipag-away, kundi para tumulong. At dito na mangyayari yung pinaka-amazing na part. Isang total transformation, isang pagbabago na talagang walang sino man ang makakapagsabi na posible. Inutusan lang ni Jesus na umalis yung bumababaga sa kanila at sa isang iglap para silang naging ibang tao. Mula sa pagiging super wild at parang hayok, bigla silang naging kalmado. Yung mga matang dating nanlilisik, biglang naging tahimik at matalino. Hindi na sila kinatatakutan, sa halip, nagpupuri na sila sa Diyos. Ang laking pagbabago, di ba? Pero ito yung medyo weird na part. Yung mga tao sa malapit na bayan, nakita nila yung himala. Pero imbes na matuwa, hindi. Mas nag-alala pa sila doon sa mga nawala nilang baboy kaysa sa dalawang taong gumaling at naibalik sa katinuan. Nakiusap pa silang umalis na lang si Jesus. So yung dalawang lalaki, sobrang grateful nila. Kay Jesus lang sila nakaramdam ng kabaitan at kaligtasan. Kaya ang gusto lang nila, sumama na kay Jesus habang buhay. Pero may ibang plano pala si Jesus para sa kanila. Kaya ayun, habang pasakay na si Jesus sa bangka, lumuhod sila sa paanan niya. Nagmamakaawa talaga na isama na lang sila. Ayaw na nilang mawalay sa kanya, yung nag-iisang taong nagligtas sa kanila. Pero imbes na isama sila, binigyan sila ni Jesus ng isang napakahalagang misyon. Sabi niya, umuwi kayo, ikuwento nyo sa lahat kung gaano kadakila ang ginawa ng Panginoon para sa inyo. Yun yung trabaho nila. Hindi para sumunod sa Kanya, kundi para bumalik doon mismo sa mga taong dating takot na takot sa kanila at ibahagi yung sarili nilang kwento. So, sila yung tinatawag na everyday missionary. Hindi nila kailangang magturo ng malalalim na bagay tulad ng mga disipulo. Ang misyon lang nila ay simple. Ikwento yung totoo. Yung nakita nila, yung narinig nila, at yung naramdaman nila. Yung sarili nilang experience. At alam nyo, kahit parang ang hirap isipin na babalik ka sa lugar kung saan ka kinatatakutan, sunod nila yun. At yung simpleng pagsunod na yun, grabe, ang laki ng naging epekto. Sinimulan nila sa pinakamalapit sa kanila. Pamilya, kapitbahay, tapos kumalat na. Inikot nila yung buong rehiyon ng Decapolis, ikinukwento lang kung paano sila gumaling at napalaya. Dahil doon, lahat ng atensyon napunta kay Kristo. At ang resulta, dahil sa kwento nilang dalawa, nung bumalik si Jesus sa lugar na yon, libo-libong tao yung nag-abang sa kanya, libo-libo yung gustong makinig sa mensahe niya. Lahat yon nagsimula sa dalawang taong nagkwento lang. So dito na papasok yung punto para sa atin. Ipinapakita ng kwentong to na lahat tayo pwedeng maging ahente ng kabutihan. Lahat tayo may everyday mission. At ano ba tong everyday mission na to? Hindi mo kailangan maging super galing o maging matanda para gawin to. Ang kailangan mo lang gawin ay ibahagi yung kabutihan na alam mo, yung kabutihan na naranasan mo. Simple lang naman ang misyon. Pwedeng aliwin mo yung kaibigan mong malungkot o tulungan yung isang taong nakita mong nahihirapan. Pwedeng magpakain ka ng nagugutom o magbigay ng pag-asa sa mga nawawala na. O kasing simple ng pagkukwento ng isang magandang nangyari sa'yo para gumaan din ang araw ng iba.
May isang kasabihan na tayo ay mga saksi para sa Diyos habang ipinapakita natin sa ating sarili ang paggawa ng isang kapangyarihang banal. Sa madaling salita, kapag namumuhay tayo ng may kabaitan at nagbabahagi ng kwento natin, nagiging patunay tayo na may kabutihan sa mundo. At yan, may kapangyarihan yan na hindi mo basta-basta matatawaran. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Kaninong araw kaya ang pwede mong pasayahin ngayon? Tandaan, yung everyday mission mo, nagsisimula yan ngayon din sa isang maliit na gawa ng kabutihan.